Again, sumasakit na naman ang ating mga ulo dito sa mga iba't ibang developments na nangyayari sa ating politika. Pati nga din yung yung 500 peso na Noche Buena. Pinagtatawanan ng mga tao yun kasi corruption din ang dahilan. Between now and the self-imposed deadline na binanggit ng Presidente, kailangan talagang merong malaking pangalang makulong. And I'm not just talking about the Discayas and all. It has to go beyond them. And alam natin yan. We're talking about big names in Philippine politics. Nagka-countdown eh. Kundi may mga countdown yung ating mga mamamayan eh. Tungkol kung kailan ba may makukulong, kung kailan ba talaga magkakahuli ng mga big fish, no? Magandang araw sa ating lahat. Again, class in session. Muli, pag-uusapan natin ang mga mahalagang mga issues gamit ang ating iba't ibang mga academic perspective. I'm Dr. Gary Ador Dionisio, Dean of De La Salle College St. Benilde. Good afternoon, good day, good morning to everybody. I'm Dean Ederson Tapia of the University of Makati. At ako naman si Dr. Sherwin Ona of De La Salle University. Welcome to this new episode of Dean's List. So, salahin ko na mga dekano, no? Let's go! Again, sumasakit na naman ang ating mga ulo dito sa mga iba't ibang developments na nangyayari sa ating politika. Pero saluhin natin yung yung pinaka-pressing na issue ngayon, yung seemingly pagbaba ng trust rating ng ating pangulo, no? Nasa ilang percent na ba? 25%? From a high of 40 plus, 40%. ngayon ay That's the last time. sumadsad into 25%. At napansin din natin na malaki din yung ano bang tawag dito, yung non-awareness ng mga tao tungkol sa ICI, ano. Anong sa tingin nyo ang pwedeng mag-explain nito? Siguro unahin na natin since nandito ka sa malapit sa akin din, Gary, ikaw na yung unang sumagot diyan. Anong sa tingin mo yung pagsadsad Marami tayong pwedeng tingnan ng mga variables na nakapag-contribute sa pagbaba ng trust rating ni PBBM. Primarily, syempre, yung naiinip yung mga tao dito sa mabagal na pagkilos ng ICI at perhaps nag-reflect ito dun sa gobyerno niya. Dahil sabi nga ngayon, nagka-countdown eh. Kundi may mga countdown yung ating mga mamamayan eh. Tungkol kung kailan ba may makukulong, kung kailan ba talaga magkakahuli ng mga big fish, no? Ibig sabihin, naiinip yung mga tao? Precisely, no? Yan yung mga isa sa mga nakikita. At of course, may problema din. Ako nakikita ko yung mensahe. Paano ba dinideliver ng administrasyon yung mensahe para i-address talaga itong corruption issues na ito. No? So medyo, tingin ko, may problema sa bahagi ng ganyan. No? Minsan kasi siyempre, maraming mga nagka-create ng confusion kung walang what we call yung yung unity of voices, no? Yung lagi ko sinasabi nga na dapat iba-iba yung hindi iba-iba yung sinasabi ng ating pamahalaan sa usaping ito. Kaya lang parang may mga sintonado sa mga pagsasalita at bibigay ng mga mensahe. So tingin ko yan yung mga dahilan kung bakit din bumaba itong trust rating na ating Pangulo. Alam mo, may mga tayo di ba? May mga kaibigan tayo, may mga kamag-anak tayo, especially yung mga nasa ibang bansa, no? Every time na sinasabi nila, bakit parang napakagulo dyan sa Pilipinas, ano? Ganun ang kanilang perception. Dined, siguro, sa tingin mo, itong mga malalaking mga rallies na ito against corruption ay nakakadagdag dun sa pagbaba ng trust rating ng Pangulo? Well, mas masusurpresa naman ako kung tataas yung trust rating ng mga high government officials na. But just to put it in context, mukhang hindi lang si PBBM yung nakatake ng hit, no? In fact, sinasabi ng mga kaibigan natin who are working in government, whether in an elective post or an appointive post, ang hirap magtrabaho sa gobyerno ngayon kasi there's a target on your back na parang pagka ikaw nagtatrabaho, specifically in certain government agencies, DPWH, meron agad dyan presumption of irregularity, unfortunately, no? So, it's not at all surprising that PBBM, along with other government officials, took a hit. However naman, pwede din kasi natin tignan yung flip side nun eh. I know, and I agree with you, yung premise mo kanina, Sherwin, na
malaki talagang kinalaman ng mga rally na yan, yung mga expose, mga press conference here and there. Parang, kumbaga sa... Parang gulo na kasi, di ba? Sobrang very, confusing nung Yeah, viral and atin sa military parlance, parang naka-carpet bombing. Hindi siya Yeah. one time, big time eh. Pak, Yeah. pak, pak, pak. And so therefore, sustained. Sustained talaga yung atake, yung assault, ika nga sa gobyerno. So, it's not at all surprising. Pero ang question nga dyan is yung agenda o yung actions ng gobyerno ngayon, is it enough to sort of control the bleeding? Yun siguro pwede nating tignan at pag-usapan. Yeah, enough na ba yung pangako, no? Kasi inaantabayanan ng mga tao yung next week eh. Yeah. Kasi may date na binigay ang Pangulo, no? December 17, no? Ngayon, nakikita natin mukhang makakasuhan si Sara Diskaya, hindi ba? At ipapalabas na rin yung mga arrest warrant laban sa mga ibang senador, no? Na nabanggit, ano? Sa tingin nyo, ito'y makakahupa ng galit ng tao? Importante na may managot din talaga. Na may ipakita, no? May mga symbolic ng mga politiko, mga senador, mga kongresista na talagang magpipintaw ng administrasyong ito. Dahil sabi nga natin, at the end of the day, kailangan yung magalit ito ay merong puntahan, merong may pakitang response din talaga yung ating pamahalaan. No? Particularly nga under the leadership ng BBM. At yung sinasabi niya na walang sasantuhin, dapat ay mabigyan ng pagkakataon na maibalik yung mga ninakaw ng mga individual na na-involve na sa usaping ito ay talagang makita at maramdaman ng mga tao. So, isa yan sa mga dapat din talagang tingnan. No? On the other hand, ako, aside from the what we call yung merong parang amalgamation of different issues eh. Ang problema nako-conflate na yung issues ng corruption, issues ng flood control in other issues, no? Parang halimbawa yung problema natin sa ating economic policy, yung problema natin for example sa ating peace and order, parang Lahat corruption eh, no? Corruption na pinagagalingan. Oo, umulang lang ng konti, corruption na kagad ang no? Ang sinasabi ng mga tao. Corruption na, no? So, yun nga, kaya yung sinasabi ko, yun yung paano ba ito pinapaliwanag? I mean, it's very important for a government to really explain this. At kailangan ito ay nakakabot sa mga ordinaryong mga mamamayan. No? Ang hirap kasi mag-usap, for example, ng mga technocratic parlance. Di ba? Yeah, Mga bureaucratic, for example, labels. Na at the end of the day, halimbawa yung inflation, hindi naiintindihan ng mga tao ang inflation, hindi ng mga tao corruption. Hindi naiintindihan ng mga tao, for example, yung foreign direct investments. Na kaya mahirap ang Pilipinas kasi kulang tayo sa foreign direct investment. Hindi, mahirap ang Pilipinas kasi corruption. Pati nga din yung yung 500 peso na Noche Buena. Isa pa yun. Pinagtatawanan ng mga tao yung kasi corruption din ang dahilan. Ang problema natin, dumating nga sa panahon na napaka-insensitive naman. Di ba? Tama. Noche Buena na nga lang yan. Ito na yung pagkakataon. 500. Para magsaya tayo sa kabila ng mga hardship. Sabi, cultural yan eh. Hindi yan mahihiwalay sa atin. Diba? Sa ibang probinsya nga, for example, yung pesa pinangungutang para makapaghanda. Tapos sasabihin mo, hindi, 500 lang kayo, manahimik kayo. So I think these are problem also in how the government right now is communicating to respond to be able to respond properly to the needs of the people. Ano ba to din, Ed? Inconsistent o talagang fragmented yung communication strategy? What do you think? Well, I think it's both eh. Parang sa akin, kung ako tatanungin, parang kulang sa pag-iisip, kulang sa deliberate action. Kasi parang, okay, you let things flow on their own. Problema yon. Alam naman natin sa communication, the minute you lose control of the narrative, then it becomes problematic. So, kailangan yun, in full control yung gobyerno. And mukhang sa nakikita natin, hindi ganun ka-coherent yung kanilang attempt to communicate. And I think that is also reflected in the recent survey na binabanggit mo kanina, Doc Sherwin. No? For example, sa ICI, very small yung kanilang kwan. Mababa yung recognition ng public recognition ng ICI. Can you imagine that, ano? Look at the data, no? 37% have no knowledge at all. And 44.5% have little knowledge. And yet, significant
significantly, 41% expect the people to, government to deliver justice. So, Yeah. in other words, yung mga konsepto ng institutions may be abstract to them. Precisely. Pero ang Mm. gusto Natin, nila ay Justisya. merong resulta that is anchored on justice. So, I think dapat the government must do a better job at communicating na itong mga institusyon na ito Yeah. ay nakadesenyo Yeah. para maabot natin. Kumbaga kung biyaheng Quiapo ka, ito yung sasakyan mo kung galing ka ng Cubao. Para ka makarating dun sa Quiapo kasi hindi yan pwedeng instant. Ito yung magiging behikulo mo para ma-attain yung justice na gusto nating lahat. Pero alam mo, in fairness din sa ating mga kababayan, ano, siguro another way to explain yung low recognition is wala naman kasing makuha talaga dun sa ICI. No? Aside from the reports that they're doing, interesado siguro yung mga tao na magkaroon, for example, ng live streaming. No? But hindi naman naging prevalent yung live streaming. Ngayon lang naman naging option yon. At karamihan ng mga witnesses ng ICI ay nag-opt not to live stream. Ano? Siguro, kaya medyo naging frustrated din yung mga tao natin kasi hindi naman nila yung nakikita yung nangyayari sa loob. Siguro dagdag din yan, pag tingin mo kasi nga yung political behavior ng mga Pilipino, ako gusto ko susugad din talaga yung sasabi ni Dean Ed kanina, mababa yung ating recognition how institutions play a bigger role in our polity, in our political system. Parang tingin kasi natin, isang tao lang, for example, ang susolusyon sa lahat ng mga problema natin. No? Yung term dyan, yung tool-food justice system. No? Parang isang tao lang. No? Yeah. So, isang tao ang mag-deliver Parang ng isa. Messianic. No? So, Oo. nawawala yung essential na hindi may process yan na yan ay i-expose mo, mapahiya mo sa media, pero at the end of the day, kailangan mo pa rin silang kasuhan. Kailangan mo pa rin mag-ipon ng mga ebidensya at dumaan ka sa proseso. No? Sa pag-rekomenda sa ombudsman, yung ombudsman magpapakaso sa Sandigan Bayan and so on and so forth. Pero sige, ako, Yun yun eh. pihit lang ako konti. Okay, sige. Kasi we're talking about things using the lenses of justice, no? Pero kung magpapaka-politically pragmatic tayo, ano kaya yung pwede nating i-advise, for example, sa administration President Marcos? Kasi, obviously, medyo yung threat of a possible removal from office, which was present, or Sige. tawagin na lang nating Sige. destabilization nung mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, was stronger then. It's still present now, but Yeah. it's not as strong. Ano kaya yung pwedeng pihit para magkaroon ng, tingin natin, mas recovery, mas maliwanag na recovery? Ano yung pivot? Or going on the defensive na lang ba between now and the end of the term? Anong kuha ninyo? What's your take on that? Ako sa tingin ko, opportunity na to no? Na humupa na yung call for the president to resign, di ba? Humupa siya. Pero nandiyan pa rin. Yeah. Tama yung sinabi mo, meron pa ring signs of destabilization. Pero kung ako ang administrasyon, titingnan ko na to as an opportunity. Di ba? Bukas na, no? Hinihintay na ng mga tao yung resulta na gusto nilang makuha, no? Now, idagdag ko lang din, in fairness naman din sa ating mga kababayan, mahirap kasi i-explain yung institution kung ikaw ang nababaha, no? Tapos kung ikaw din yung, alam mo na, yung Paralysis pa nga. namamatayan ka or nag-evacuate ka or nagbabayad ka ng tax katulad ng mga OFW natin, tapos malalaman mo. So, para sa kanila, abstract yung konsepto ng institution, but yung dulo nun, maliwanag sa kanila na gusto nilang na may managot. Yun ang siguro ng mga kababayan natin. Siguro, Dean Gary, gusto mong dagdagan yung sinabi ni Dean Ed about what's next for the administration? Kahapon, kung nabalitaan natin, may mga major pronouncement. Na naman. Marami na naman. Ang dami, nagulat ang mga tao na he is asking the Congress to prioritize certain bills. Oo. Ang word na prioritize. Na ito yung mga bills na nagulat tayo, biglang sinabi, anti-dynasty. Dynasty. Yung ICI, yung ang tawag dito, Independent Commission for People's Initiative ang term na ginamit niya, even yung assessment ng party list and so on and so forth. So, ito yung mga gut level issues ngayon Mga populist moves na to di ba? Kasi ito yung dinidemand ng mga Well, progressives. hopefully, it doesn't
I mean, it extends beyond just being a populist move. Kasi, sa totoo lang, ang ganda Sinertify yung- naman niya na urgent yata. mukhang walang Wala pa, sinertify wala pa. na agent, Okay. urgent, pero merong klarong direction na, sige, pag-aralan ninyo to. Ako, tama. I-prioritize ang third. I-prioritize. Tama yung sabi mo, Doc Sherwin, kailangan gamitin yung pagkakataon na ito. In Yes. fact, sa tingin ko, that's a good move Kasi hindi to mukhang defensive lang. Remember, medyo, merong fallout yan. Dahil can you just imagine Yes. introducing or supporting Precisely. Anti-dynasty, di ba? My God. Anti-dynasty. Ang dami nang sumubok niyan, pero Oo. lahat nasawi. But, I think also, it's also important sa administration, yung kasing ating mga binanggit, yung mga discussion na yan, I think that's more of, parang moving forward. But, between now and the self-imposed deadline na binanggit ng Presidente, kailangan talagang merong malaking pangalang makulong. And I'm not just talking about the Discayas and all. Kasi, Yeah. well, of course, yan na yung simbolo. Low-hanging fruit ang Diskaya eh. Oo, Exactly. oo. But, meron pang, it has to go beyond them. And, alam natin yan. We're talking about big names in Philippine politics na kung iisipin mo, hindi pwedeng salingin. But if the President is resolute and the apparatus of the government would really work towards, we're not talking about conviction kasi matagal pa yon. Pero indictment lang. And remember, pag sinampahan mo ng kaso, some of the cases are non-bailable. Non-bailable, So, yeah. himas ng Tama. rehas talaga pagdating ng Pasko. I think that's going to send a very strong signal to the people. Lalo siguro kung mga senador yan, no? Mga Oo, mga senador level, no? senador level yan, siguro mas may excite ang mga tao. Part 2 na naman si Jinggoy at saka si Bong Revilla, no? Kung- Pakikita naman na natin ang makukulong, no? Kaya, yun din kasi, yung sasabi, ang hinahanap ng mga tao, no? Yung, titignan ko rin kasi yung composition nga ng ICI din, di ba? Na, yung mga big guns mo, medyo si Singson, si Babe Singson, nawala. Tapos yung, they're also expecting, for example, nga ng mamumunang ICI in the likes of Justice Carpio, iba pang mga na-float But of course, ano na yan, tawag dito, galing the win niya yung mga yan, Yeah, ang importante true. ngayon ay mas ma-appreciate natin. Siguro kailangan na tayo, nasa akademya, tulungan natin mapaliwanag sa mga mamayan natin na huwag tayo mag-rely sa isang tao lamang ang magre-resolve ng problema ng ating bayan. Alam mo, Dean Gary, I think yung what happened to the ICI is really symptomatic of the problems that we've been saying all along na may problema talaga tayo sa role ng institutions, even in the justice system. Kasi realistically, kahit naman walang ICI, dapat gugulong itong Dapat mga kaso na gumagana to. ang ating sistema. Dahil merong Tama. mga constitutionally mandated offices na ang talagang trabaho ay mag-imbestiga at mag-prosecute. Kumbaga yung ICI, naging shot in the arm lang na pantulong. But even without the ICI, dapat tuloy lang yung mga functions na yon, no? However, ako ang tingin ko dyan, the ICI, binanggit na rin naman ito ni Ombudsman Remulla, would be closing shop with it very soon. Kasi hindi naman din klaro kung hanggang kailan yung existence. Saka Hindi pa yata sila sumisweldo. Oo. Wala pang sweldo. Yung 41 million Yun ang problema, nila, sila abono But again, yung binabanggit kanina ni Dean Gary, dapat maliwanag ang communication strategy ng administration dyan. Hindi ko mo natapos ang ICI, tapos na yung problema natin dito. And they have to do a good job at communicating this to the people. Klaro-klaro dapat yun. Alright. So mga kababayan, nakita nyo na naman, no? Napakainit ng diskusyon dito sa survey na nagpapakita na sadsad ang approval rating ni Pangulong Marcos. Ano? Ngayon, darating naman tayo dun sa pinaka-aabangan na grading. No? Ano ba ang grade na ibibigay ng ating mga respetableng dekano? Siguro magandang grade na natin yung way forward na nakikita natin na ginagawa ngayon ng gobyerno. Ano sa tingin nyo itong nabuksan na opportunity na to for the government? Sa tingin nyo, nasa tamang daan ba ang gobyerno natin? Well, ano naman, sa mga recent pronouncement naman ng ating pamahalaan ay nakita natin maigi na merong what you call it, no? Parang light at the end of the tunnel. No? Hindi ko lang alam kung yung end of the tunnel na yun ay trend din na may ilaw. Babang, sasagasaan ka din. No? Pero the point is, tingin ko naman, it's pass for this initiative, no? Para sa akin. So pag pass ay nasa 73, 74 muna. Yun na muna ang ibibigay ko. Kasi
in the coming days, inaabangan talaga natin. It's December 10 ngayon, so... Isang linggo na lang, Yeah. no? Yung So, himas rehas na pangako ni Presidente. Okay, sige ako, I'll agree with Dean Gary dun sa grade na binigay niya na pass, no? Kasi parang, to me, medyo bold yung mga statements ni Presidente tungkol dun sa mga prospective pieces of legislation. And, kung yun mapupull off, it's really going to be big. It's really going to be historical. And at the same time, to be fair, no, to the administration, I think sumusubok yung Pangulo mismo. I mean, looking at it from a communication point of view, siya mismo directly nakikipag-usap sa mga tao. Right. And I think Oo. that's In fairness, that's yeah. a good attempt. However, syempre, hinihintay pa din natin yung exciting na part. And so for now, I'll give a grade of passed. And then, in fact, as a matter of fact, pwede pa yung maging higher with flying colors if we hit the right buttons, ika nga. Yeah, ako rin siguro, I'll agree with you, no, na pass for the meantime, ano, at dumarating na tayo dun sa phase, sa singilan phase, eh. Di ba? So, isang linggo na lang, tingnan natin kung anong mangyayari. So, abangan ang susunod na kabanata. So, isa na namang magandang discussion para sa araw na ito at gusto nating pasalamatan lahat ng ating mga nakikinig, ang ating mga estudyante sa buong bansa. At katulad ng lagi nating binabanggit dito sa Dean's List, ang conversations para sa ikabubuti ng bayan ay hindi natatapos. I am Dean Ederson Tapia of the University of Makati. I'm Dean Gary G. Ador Dionisio from De La Salle College of St. Pinion. And I'm Dr. Sherwin Ona of De La Salle University. And this is The Dean's List.